Okay, hello po. Good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft. Happy holiday po no, sa lahat. Sa lahat ng ating mga ka-airsoft. Sa lahat ng namamasko. Ngayong araw na to sa lahat na nagmamano sa kanilang ninong, sa kanilang mga ninang. No? Magandang araw po ngayon. I just hope na lahat ng ating mga airsoft, lahat ng ating mga bossing mairaos itong araw na to, no. Ingat-ingat, hinay-hinay sa pagkain, ha. Lalo na yung mga matatabang pagkain, yung mga matataas ang cholesterol diyan, yung maintenance ninyo, huwag ninyong kakalimutan, okay? Bakit ko nabanggit? Kasi kanina meron akong nabalitaan na ka-airsoft namin from Malolos, Bulacan, no, na parang tumaas yung dugo, no, while nag-iinom sila ng beer. Yung ka-airsoft namin na yan multiple repeat client namin yun, no, na sa lugar ng Malolos. Kaya lang siguro napasobra, tapos nagsabay-sabay yung puyat. Diba ganyan yan nagsabay-sabay yung puyat, yung stress. Ngayon, ayun, parang yun, tumaas, no? Tumaas ang yun. Basta ingat po kayo sa mga kakainin, wag pong masyadong mawalan ng disiplina lalo na sa health natin, sa katawan, no? Ingat po, kasi sunod-sunod ang mga event ngayon na mangyayari, na magaganap, tapos biglang yung iba puyat, yung iba wala pa mga tulog galing sa mga iba't ibang party, di ba? Kaya mag-ingat po tayo mga airsoft, okay? Jello, Samson, off. Ano to? Jensen, okay? General Santos City, okay? Yung unit ng ating airsoft is the Glock, ano to? Pengi ako 17 nito. Ay, 18 ang katumbas nito, di ba? Meron pang 18 na ganitong color. Check mo nga. Hindi, 18 top of the line. Top of the line to. Okay, no? This is a Glock 35. Ang Glock 35, merong dual firing mode. Yun. Parehas. Tingnan mo, check mo ngayon. Ang Glock 35, mga ka-airsoft, dual firing mode. Okay? Pag sinabing dual firing mode, meron siyang single fire, mayroon siyang rapid fire. This is a Glock 35. Ayan. Makikita ninyo, mas mahaba siya kumpara mo dun sa original. Hindi. Sorry, let me rephrase it. Mas mahaba siya if you will compare it doon sa standard size. Bigman, ano ba yung standard size? At saka ano yung unit na nasa standard size? Ang standard size is the Glock 17 and 18. Yun yung conventional size na nakikita ninyo. Itong hawak ko ngayon sa aking kanang kamay ay ang Glock 35 na top of the line. Okay? Itong nasa kaliwa ko naman is the standard size, the Glock 18 top of the line. Okay. Parehas ng itsura, parehas ng design, pero magkaiba yung length, yung haba. Okay? Kung mapapansin ninyo, mas mahaba tong isa, may nguso, while the Glock 17, the standard is paano ba sabihin to? The Glock 18 is snub nose, and the Glock 35 is ayan, makikita ninyo, ha? Tapos mga airsoft, meron akong i-educate ko lang kayo, no? Yung mga unit kasi rito sa amin, dito sa amin, is made in Taiwan. Assembled in Taiwan. Okay?
Meron kasing mga WE, especially sa Glock na made in Taiwan but assembled in China. O, yan. Actually, pengi ako nung yun nga yung sinasabi kong assembled in China, yung mga walang markings dito. Okay. Merong mga unit kasi na purely Taiwan. Merong mga unit na assembled in China. Ang tanong, Big Man, meron ba silang pagkakaiba? Actually, tatapatin ko kayo, yes. Hindi. Parang Glock 17 top of the line. Yung walang marking sa magwell. Parang two-tone yun eh. Yung uli nakita ko. Okay, no? Itong hawak ko is purely Taiwan. Made in Taiwan, assembled in Taiwan. Merong mga unit na made in Taiwan, pero assembled in China. Yan, okay. Ito ha. Ipapakita sa inyo ni Lucas, ano yung sinasabi ko. Okay, pakita mo. Ayan. Kung makikita nyo, ipakita mo yung magwell. Turo mo. Kung makikita nyo yung magwell nung hawak ni Lucas, ayan na. Wala siyang markings. Pero tignan nyo yung pagtabihin natin. Ayan. Tignan nyo yung... Okay na. Ayan. Tignan nyo yung magwell nung nasa baba. Merong markings. Okay? Tignan nyo yung magwell nung nasa taas, yung assembled in China, plain lang siya, wala siyang markings. Yan. Yan ang pagkakaiba ha. Kaya wag kayong magtataka kung Big Man, bakit yung unit ko nabili ko sa iba pero walang markings yung magwell. Ano ibig sabihin nun? Pag ganyan po yung unit mo, made in Taiwan siya pero assembled in China. Hindi katulad ng mga unit na made in Taiwan, assembled in Taiwan. Mas quality yun. Di ba? Ayan, katulad nito, ayan, no? If you are a type of person na detalyado ka, you want a precise pagdating sa mga detalye ng unit, you want a original, you want a, di ba? Kumbaga, pang collection mo, just make sure na yung kino-collect mo is merong markings dito. No? Pag walang markings tulad nito, parang plain and ordinary lang yan. Hindi mo masasabing top of the line yan. Ayan ha. Pero yung China na WE na assembled in China, walang markings dito. While yung Taiwan, assembled in Taiwan, may markings dito. Okay? Hanggat maaari, huwag kayong bibili ng walang markings dito. Bakit? Ito, tatapatin ko kayo ha. Malambot. Malambot yung pyesa niya. Okay? Bakit mo nasabing malambot, Big Man? Kasi mga ka-airsoft, hindi naman lingid sa alaman ninyo, nag-upgrade kami ng unit. So, nagbubukas kami. So, nung nag-upgrade kami ng unit, nakita ko na iba yung materials na ginamit dito sa made in Taiwan and assembled in China na WE versus dun sa made in Taiwan and assembled in Taiwan na WE. Iba yung laman loob niya. Okay? Mas matigas yung made in Taiwan and assembled in Taiwan kesa made in Taiwan but assembled in China. Again, itong mga unit kasi nito, this is a collector's edition. Rare unit to. Itong mga hawak ko na to. Kung tawagin nga to top of the line. Since rare unit siya, dapat mas maganda all original. Di ba? Pag mga rare unit, dapat mas maganda walang sablay in terms of pagiging detalyado nung unit. Okay? Ayan, again, ayan, para sa mga late dumating. Yung nandito sa taas, itong color silver is a unit na made in Taiwan but assembled in China. Ito. Okay? Mapikikita nyo, wala siyang markings. Nagahang to. Kanina ba nakakonect to? Ayan. Makikita nyo, wala siyang markings while yung unit na top of the line na
na made in Taiwan and assembled in Taiwan, ayan, may markings. Para din sa mga taong ano na naghahanap ng pang-collect, pang for keeps, dapat yung unit ninyo detalyado. Ganito. At wag ganito. Okay? Yan ha. Hindi variant yan ha. Hindi variant na matatawag yan. Yan yung talagang pagkakaiba ng made in Taiwan. They are both made in Taiwan, but the other one is assembled in China, yung isa assembled in Taiwan. Pag ganon, maganda talaga yung magiging performance ng unit. Okay? I'm not saying na pangit to, kaya lang, assembled in China. Ito, assembled in Taiwan. Okay? So, let's begin yung unit ng ating airsoft. So, ayan ha, yung pinakita ko sa inyo ha. Ang Glock 35, di hamak na mas mahaba kesa sa Glock 18. Okay? Parehas may rapid fire to. May single pag nasa taas, may rapid pag ibinaba. Ganon din po ito. Okay? So, dire-diretso po tayo. Ayun, sandali, baka mayroong mga nagpapabate. Hello po! Gary Suaro de Guzman. Idol, big man, okay na po sa akin yung regalo mo. Bakit? Ano meron? Okay na po sa akin yan. Regalo mo na lang sa akin yan. Kakatawa to si boss Pucha, ano ako rin speechless ako. Regalo? Hello, bossing! Walang iniwan no? Walang iniwan, wala lang. Tindi. Tindi mo, Sir Gary. Antindi mo. na ano lang ako, na-blanco utak ko, putya, hindi ko alam ang sasabihin ko. Regalo mo na sa akin yan. Ba't sir, ano meron? Ano meron? Ano po ba meron? Pasensya na, na ano lang ako, na mental block ako doon sa sinabi. Hindi ko man siya kilala di ba? Walang iniwan bossing di ba? Hindi, halimbawa yung isang tao hindi mo kilala. Pwede mo bang biglang hingan ng bagay? Halimbawa, naglalakad ka lang sa kalsada Naglalakad ka sa EDSA. Naglalakad ka Tapos nakita mo dun sabihin na natin nakita mo halimbawa, sino mga personality. Alam mo, nakita mo sa EDSA si Richard Gomez. Richard Gomez! Akin na lang yung shades mo. Regalo mo na sa akin yan. Pwede mo bang ganunin? Di ba? Una-una po, hindi ka naman kilala ni Richard Gomez. Tama ba ako? Di ba? Hindi ka niya kilala, hindi kayo close. Ngayon ka lang niya nakita. Hindi mo siya pwedeng ganunin. Baka hindi ka niya pansinin, di ba? Sa akin naman, maraming mas kilala ko na followers. Maraming mas kilala ko, no? Pasensya ka na bossing, hindi kita kilala hindi ko alam kung alam mo ba yung tamang paggamit ng airsoft, di ba? At saka hindi ako basta mamimigay ng airsoft doon sa taong sa tingin ko napadaan lang. Pasensya ka na Natawa kasi ako bossing Actually, ilang minuto yata, ilang segundo akong na mental block na hindi ko alam ang sasabihin ko doon sa nabasa ko, boss. Pasensya ka na ano lang, na mental block talaga ako, no? Kumbaga, maraming subscriber tayo pero hindi naman nangihingi. Pero ikaw na ngayon ko lang nakita regalo mo na lang sa akin yan. Ang tanong ko lang ito. Sige, bibigyan kita magandang partida, Gary Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan para bigyan kita ng airsoft, para regaluhan kita. Tandaan mo to bibigyan kita ng pagkakataon mo.
Bigyan mo ko ng isang magandang dahilan kung bakit dapat kang magka-airsoft. Ayan ha. Pag nabigyan mo ako ng magandang dahilan, bigyan kita airsoft. Pero hindi kita kilala ha. Hindi, kumbaga, ngayon ko lang nakita yung pangalan mo dito sa page namin. Ngayon lang nag-appear yan, nag-pop up yung pangalan mo. Ngayon, sige. Tignan ko kung deserving ka. Bigyan mo ko ng magandang dahilan para ikaw kasi nagpasimula, bossing eh. Sabi mo sa akin, regalo mo na sa akin yan. Bigyan mo ko ng magandang dahilan, boss. Shoutout! Edward Carpena, Merry Christmas, Idol. Sabi ni Adski, Merry Christmas, Idol. Ay, wala ba tayong sounds? Ay, naka-mic eh, no? Okay, no? Ayun, sabi ni Christian Mobles, Merry Christmas, Big Man. Hello! Hello sa'yo, Edward Carpena, Adski, hello. At saka Christian Mobles, hello po. Merry Christmas po sa inyo. Okay? Okay, Jello Samson of General Santos City. Ito yung unit niya. This is the Glock 35 top of the line. Hindi ordinaryong Glock 35 to. Ito yung rare edition. Actually, hindi siya yung pinaka-rare. Pero, oy, nasa na yung ano rito? Batang Quiapo. Wala rito. (1911) Baka nag-jumble dyan, ha? Tignan mo dyan sa hard case. Yan, na? This is the Glock 35. Nandyan? This is the Glock 35 top of the line. Yun nga, tulad na sabi ko, rare edition to. Kung makikita nyo, out of the box, naka-upgrade na yan. Naka-optic front and optic rear. Yun ang upgrade niya. At saka syempre, naka-magwell na. Okay? Ngayon, anong partisipasyon namin na ginawa rito? Anong in-upgrade mo dyan, Big Man? Number 1, in-upgrade namin, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, at saka higit sa lahat, naka-premium, hop-up, rubber, repair type. Okay. Yung nozzle niya, hindi naman magko-compete si Bossing. Yung plain and ordinary lang. Lucas, may target tayo, di ba? Na isa, na dalawahan. Assemblein mo, ha? Boil ko na. At saka yung single, at saka yung dual. Labas mo dyan. Okay. Okay. Ayan. Itong unit na to, normally, pagdating dito sa Pilipinas, sabi nga out of the box, naka-upgrade na to. Naka-optic front and rear, plus naka-magwell. Pero, yung may malaki pa niyan, di ba? Yung parang dalawahan. Pero, yung fixed barrel niya, yung fine tuning niya, at yung trigger job niya, ibang usapan pa yun. Parang yung dinala sa ano? Sa lipa. Okay. Sige. Yan, Ngayon, dahil in-upgrade namin yun, mas gumanda ang performance niya, mas lumakas yung unit na ito. Okay? Ngayon, makikita nyo, ikokrono natin siya mamaya. Okay? Huwag kayong magugulat kasi malayong malayo ang FPS nito dun sa nakasanayan yung Glock. Okay? Normally, ang isang Glock, ang FPS ay 300 to 320. Swerte mo na kung mag-340 ka. Okay? Pero dahil in-upgrade to, tignan ninyo kung gaano kalakas, kung gaano kataas ang FPS nito. Yan ang i-review and unbox natin for the day. Unit ng ating Airsoft, Jello Samson of
Jensen. Okay? Ito. Bati muna tayo ha. Ito, ang ganda nitong iaano natin. Sensya na po, pangarap ko po kasi magkaroon. Pero followers nyo po ako. Ganito bossing, pangarap mo magkaroon ng airsoft. Pangarap mo magkaroon ha. Ito, mas maganda kung pangarap mo magkaroon ng airsoft. Ito, ano lang to bossing ha. Kasi papasok na yung 2026. Ang mga tao kasi, galing sa pandemic, nasanay sa ayuda, nasanay sa bigay, nasanay sa bigay ng mga vlogger na scripted, nasanay sa poverty porn, 'di ba? Nasanay sa ganon. 2026 na bossing. Mas magiging ito advice lang po ito ha. Walang etchos to ha. Nasanay ang Pinoy na binibigyan. Okay? Nasanay ang Pinoy na inaayudahan. Nasanay ang Pinoy na ibina-vlog, binibigyan ng pera, ng bagay, ng helmet. 'Di ba? Doon nasanay ang Pinoy. Bossing, ito magiging training sa'yo sa pagkatao mo, ganito. Yung isang tao, wag mong bigyan ng isang platong pagkain. Huwag mo siyang bigyan ng bangus. Huwag mo siyang bigyan ng tilapia. Okay? Yung tao, turuan mong mangisda. Okay? Yung isang tao, huwag mo siyang forever bibigyan ng bigas. Yung tao, turuan mong magtanim ng palay. Okay? Yung tao, huwag mong laging bibigyan ng adobong baboy. Yung tao, turuan mong mag-alaga ng baboy para may kainin siya. Ganon, ha? Mas magiging maganda, bossing, ito Boss Gary, mas magiging maganda kung yung unit mo, pinaghihirapan mo. Tandaan mo to, pag yung unit mo, pinaghirapan mo, alam mo siyang alagaan. Hindi ka papayag magasgasan siya. Diba? Halimbawa, yung asawa mo, pinaghirapan mong ligawan, pinaghirapan mong suyuin. Pag naging kayo na, pag kinasal na kayo, halos hindi mo siya sasaktan. Diba? Pero pag yung asawa mo, nakuha mo lang ng ganong kadali. Pag yung asawa mo, isang kalabit lang, sumama na sa'yo, nagpakasal na sa'yo. Sigurado yan, bossing. May makita ka lang na maganda sa kanto, pagpapalit mo yung asawa mo. Ganun yan, ha? Yung bagay na pinaghirapan, inaalagaan. Pero yung bagay na ibinigay, nawawalan ng saysay. Okay? Ayan. Totoo lang yan, bossing, ha? Tapos sinabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng magandang dahilan para bigay ko sa iyo airsoft. Medyo hindi po siguro kayo nakikinig. Ang sinabi ko, bigyan mo ko, kumbinsihin mo ko, bigyan mo ko ng magandang dahilan. Parang pag nag-a-apply ka ng trabaho, bigyan mo ko ng dahilan para tanggapin kita sa kumpanya ko. Di ba? Bigyan mo ko ng dahilan para ikaw ang gawin kong engineer dito sa kumpanya ko. Ganun ang sinabi ko. Ganun. Bigyan mo ko, boss, ng magandang dahilan para tignan natin, baka makumbinsi mo ako sa sagot mo nang hihingi ka ng airsoft nang hihingi ka ng panregalo. Tatandaan mo to, bossing, hindi kita kilala. Hindi tayo magkakilala. Diba? Ngayon lang kita nakita. Ngayon ka lang nag-chat, ngayon ka lang nag-comment. Sa tingin mo ba, bibigyan kita kagad ng airsoft? Ang sabi ko, bigyan mo ko ng magandang dahilan. Hindi ko, bossing, pasensya ka na. Hindi ko tinatanong kung follower kita. Unang-una, kung follower kita, at kung sakaling bibigyan kitang airsoft, alam ko na alam mong gamitin. Alam ko na alam mo dapat may disiplina ka. Pero bossing, pasensya ka na. Ngayon lang kita nakita. Kahit yung mga follower ko na madalas nagchat-chat, for sure, hindi sang-ayon. Pasensya ka na, bossing. Diretso lang po ako. Okay? Ano ko lang, ha? Sinagot ko lang po, ha?
Okay, so, ayan, Edward, parehas po ba ng performance yung Shadow to Orange at yung latest na Shadow Black? Edward Carpena, magkaiba po kasi magkaiba po yung laman, yung ano niya, yung laman loob, no? Actually, yung Shadow na latest, yung naka Magwell is a rare version. Ngayon, magkaiba po kasi magkaiba yung half-up rubber nila. At, sorry. Magkaiba, not the half-up rubber. Magkaiba po yung half-up chamber nila. Okay? Magkaiba. Magkaiba din yung build ng outside barrel. Yun. Okay? Kaya, syempre ganito yan. Ganito, Halimbawa, bagong magkaroon ng Vios, Toyota Vios, ano muna? Toyota, parang Corolla. O, di ba? Bago magkaroon ng Altis, Toyota Altis, meron munang Toyota Corolla. Di ba? Nung inilabas si Toyota Corolla, the best siya. The best siyang gamitin, di ba? Pero nung nilabas si Toyota Altis, mas the best si Toyota Altis, di ba? Mas magandang performance. Yung ganun din yun. Nung inilabas si Yamaha NMAX version 1, the best. Ang sarap, di ba? Pero nung nilabas si version 2, syempre mas the best si version 2. Nung nilabas si Yamaha NMAX version 3, syempre meron siyang specs na wala sa version 2 at version 1. Hindi naman po maglalabas ng another version na same lang dun sa old version. Di ba? What is the sense of launching a new version of a something na kaparehas lang rin naman pala nung luma? Di ba? Yun po yun. Magkaiba po, no? Magkaiba po, wag po tayong umasang parehas lang. Magkaiba, malayo, no? Yun po. Oy, Merry Christmas to you, Sir Big Man. Pasensya na kayo, no? Pasensya na kayo. Hindi ko kayo babatiin ng Merry Christmas. No? Because this Christmas is not the Christmas that we are celebrating in our faith. Okay? Hindi po kasi kami Katoliko. Okay? Kaya hindi po ako, maraming bumabati sa akin ng Merry Christmas, pero hanggat maaari, hindi ko sila binabati pabalik. Ang bati ko pabalik is Happy Holiday. Diba? Kasi, hindi po kami Katoliko. Okay? We are not celebrating Christmas. Okay? Ibang Christmas ang sineselebrate namin in our faith. Pasensya na, hindi ko kayo babatiin kasi we are not celebrating Christmas. Okay? Pasensya na po. Ayan. Okay, Boss Pares. Okay, Merry Christmas po kay Beasley. Jason Lohika. Merry Christmas, Beasley. Boss, saan kayo sa Santa Maria? Sabi ni sino to? Red. Santa Maria, Pulong Buhangin. Santa Maria, Bulacan po kami. Bossing Red, no? Okay, kain po macaroni and cheese salad while watching live. Okay, ingat sa pagkain, Alan Villaris. Okay, baka mataas ang kolesterol, inom ng maintenance. Huwag kain ng kain, ha? Kasi, syempre, sabay-sabay, puyat, pagod, di ba? Then, unhealthy food. Ingat, brother. Okay, ingat sa pagkain. Kailangan natin paghirapan kung gusto natin ng isang bagay. Okay? Tama yan, boss, sabi. Morning, bossing.
Actually, afternoon na po. Hindi na po morning. Afternoon na. Mag-aalas 4 na. Okay? Anyway, diretso na po tayo. Review and unbox ng unit ng ating may mic ba? Ng ating ka-airsoft. Okay? Glock 35. Napakaganda. Kasa, ilak manually sa side. Okay? Naka fix outer barrel. Okay? Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, and naka-half premium reaper type half-up rubber. Okay? Wala siyang hammer. Kaya walang hammer protection pad. Okay? Tapos, hindi siya naka-big bore nozzle or hindi siya naka-anti-freeze nozzle. Naka-enhance lang siya. Yung stock pa rin ang ginamit namin, in-enhance lang natin para tumaas, para gumanda yung pagkakatono, tumaas yung FPS. Okay? So, ito yung unit niya. Napakaganda. The Glock top of the line. Glock 35. Okay. Number 1. Kunin natin ang magazine. Ang magazine, kailangan suportado ng oil. Ang unit, kailangan suportado ng oil para hindi agad mag-wear and tear. Okay? Press the valve, then spray. Okay. Then, dito sa ilalim, spray. Okay? Kunin natin yung unit, sprayan sa ibabaw pag Glock. Bakit? Nauubos ang barrel ng Glock. Dahil sa gas-gas. Kasa, ilak manually, then sprayan natin yung nozzle. Yung nozzle, yung nasa loob. Then release, then rest. Okay. Eto na. Maglalagay tayo rito 12 kg. This is the top of the line version, pero kahit na top of the line siya, supportado siya ng 12 kg. Pag ginamitan mo ng 14 kg, puputok, sasabog, magwawatak-watak yung unit. Upside down, then press down, 2 seconds only, kasi upgraded to. 1, 2. Upgraded yung unit, kaya hindi natin kailangan maglagay ng maraming gas. Pag yung unit upgraded, 2 seconds lang, can fire 50 to 60 rounds. Pero pag hindi upgraded, maglalagay ka 5 seconds, can fire only 30 rounds. Okay? Ngayon, lagyan natin 0.20 kasi gusto kong makita nyo kung gaano siya kalakas dahil in-upgrade natin siya para ma-ikrono natin. Hatakin nyo ito pababa, then place your other thumb here, all the way, dire-diretso hatak, then dito po ilalagay yung bala. Hindi po dito, hindi po dito, dito po. Pump lang po. Camera pa, ready. Magkokrono ako. Wala na akong bala. Mga airsoft, nakita nyo kinakalog ko. Big Man, ba't mo kinakalog? Kasi gusto kong umalain yung bala. Ayaw ko ng bungi-bungi. Ayan, ganyan dapat. Left, right, left, right, left, right. Okay, krono natin. Akin na yung... Okay. Ay. Okay, pasok! Isa. Ready to fire. Single fire muna kasi chrono to mga cars, ha? Uy, ba't na ganun? Okay. Okay mga cars, Glock 35, top of the line, chrono test natin. 457 FPS. Pakita mo sa camera. $457, aray ko mga kayasof. Ang sakit dyan. Okay. Napakaganda ng tuning. Okay, next fire. 419, biglang bumagsak. Okay, second fire. 408. Malakas pa rin, nasa 400 something. Okay? 400 plus. Not bad. Diba? Magkano, ay, ano yung una?
457. 457. Kasi mga airsoft aircon tayo, bigla nag-drop eh. Ayan o. Ayan o, lumamig na agad. No? Yun nga pala, sa mga bago mag-airsoft dyan, yung airsoft, hindi siya pwedeng laruin sa aircon. Kasi sa unang putok malakas, then bigla magdadrop ng napakalayo. No? So, kasi dahil sa lamig. Ang green gas kasi malamig eh. Okay? Firing po tayo, no? Okay, video. Angat lang. Stop ko na. Ha? Stop ko. Stop na yan. Okay mga airsoft, this is the top of the line Glock 35 equipped with single fire and rapid fire 457 FPS. Firing po tayo. Firing! Rapid fire po natin. Baba natin to. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger at ibabalik agad ng single fire. Sarap! Fire pa tayo. Pero ayan, ang lamig ng magazine. No? Kasi nasa aircon tayo. Yun nga, hindi talaga pwedeng ano. Kaya pansin nyo sa lugar na malalamig, Canada, Japan, Russia, China. Hindi iwas nila yung game ng airsoft pag mga winter na, pag malamig na. No? Hindi talaga pwede. Ayun, ang bilis mag-drop, no? Ayun, lagyan pa natin ng bala, fire pa tayo. Tapos, isa pang downside pag malamig, malakas siyang kumonsumo sa gas. Pero pag walang halimbawa, nasa outdoor ka, nako, ang sarap maglaro ng airsoft kasi damang-dama mo yung lakas niya, no? Okay, pasok ulit. Mga airsoft, isang reminder ko, always start single fire. Huwag kayong magra-rapid agad na diretso. Pagkasa nyo, naka-rapid agad. Single fire lang muna. Okay, firing. Single fire. Rapid fire. Balik natin single. Open slide. Again, kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, ito, kung kaya nyo lang hawakan, kung mapapahawakan ko lang sa inyo, malalaman ninyo na nagyeyelo talaga yung magazine. Grabe, super lamig po. Super lamig niya, no? Ngayon, yung unit, ayan, no? Pakita ko sa inyo. Dami pang laman yan. Nagdalawang full rounds na tayo, oh. Dami pang laman to, no? Yung unit ng ating airsoft, Jello Samson of General Santos City. Bossing, ito na po yung unit mo. Ano to, bossing? Baka 27 na mapaship to kasi syempre walang mga courier ngayon. I think baka bukas wala rin. So 27 na ang resume ng shipping nito, no? Yan po. Okay? Tapos sa mga gusto magpa-COD, pwede kayo magpa-COD, pupuntahan ko kayo. Okay? Norte. Sa Norte, Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, and some part of Pangasinan. Pwede ko kayong puntahan on the spot. May dala ako 50 units. Diyan kayo pumili. Okay? Sa South naman, buong Cavite, buong Batangas, buong Laguna, kaya ko kayong puntahan. 50 units dala ko, pili ka on the spot. Then, sa Manila area at saka sa Rizal, lahat ng Rizal, hanggang Halahala, Pililla, etc., Tanay, Taytay, di ba? Antipolo, lahat. Kaya ko kayong puntahan and anywhere in Manila. Okay? Yun. Tapos, yun lang. Itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Kaya lang, nasa 27 na po ito mapapaship. Okay? Tapos, yung unit, bago itabi, dapat walang lamang bala at saka dapat wala pong lamang hangin. Pasingawin. Dami pa! Okay? Ready for packing and ready for shipping. Jello Samson of General Santos City. Yung bakit shoutout tayo?
Okay, salamat brother. Stay healthy rin po sa mubong Big Man family and team. Pwede po umabot ng 490 FPS pag nasa mainit na climate. Siguro pwede, pero 490 is deadly para sa isang pistol at para sa isang Glock. Actually, yung kanina, for the benefit of the doubt, yung 457, medyo exaggeration. Pero yun yung lumabas no? Kasi yun yung unang putok, yun yung unang sultada. Pero ang average nito, I think, nasa 400 to 420 talaga, no? Nagulat lang rin ako na dapat, na magugulo pa utak nyo rin sa result ng FPS, no? 420, pero 57 naman kasi. Pero ako, stable to sa 400 to 420. Hindi pwedeng 457 na yan, hindi rin pwedeng sabi mo 490. Para sa isang Glock, warak ang Glock doon. Tandaan nyo, ang Glock, hindi naman siya full metal. Metal part, upper, lower is hard polymer. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.